Yes, very effective po ang pagsuot ng face mask, especially po pag ikaw po ay senior citizen at alam mong madali kang mahawa, mas maganda pong magsuot ng face mask. And of course, kung ikaw po ay may ubot sipon at hindi mo pigilang lumabas talaga ng bahay, kailangan mo rin mag-face mask para po hindi ka po makahawa. So yun regarding pala Admar doon sa super flu na po ba ito, siyempre doon sa mga nababasa nating mga data, hindi pa naman daw ganun kadami ang super flu dito sa Pilipinas. But basically, flu is flu, no? Kahit pa hindi natin tawaging flu, super flu yan, katulad lang po airborne at nakakahawa. Hanggang kailan ba, Doc, parang titingnan, monitor ng bawat pamilya? Kung may isang miyembro dyan na nagkakabo, kasi alam niyo naman po, meron naman pong mga gamot na over-the-counter, no, na nabibili for gamot, for sipon, for lagnat. Kailan magde-decide ang isang pamilya, lalo na si tatay at si nanay, na, uy, padala na natin sa ospital ito? Kay Recto. Kailangan naming malaman yan. Kailangan malaman ng buong Pilipino yan, ng buong Pilipinas yan kung ano yan. 'Di ba? So hindi rin natin agad papaniwalaan yan hanggat wala pa tayong nakikitang sapat na impormasyon na sinasabi nito ni Congressman Leandro Libiste. At eto na nga po yung sinasabi ko sa inyo na ebidensya mapatungkol sa sakit ni Marcos Jr. So ito po handa na po ba ang inyong mga tenga, ang inyong mga ang inyong tawag dito, ang inyong mga panga? Baka hindi pa nakadikit sa mga postisyon nyo, baka magsilaglagan yan. Eto na po, ipapakita ko po sa inyo ang ebidensya na lumalala na ho ang sakit ni President Bongbong Marcos. Alam nyo, bakit ba natin palaging tinatapik pag may nababalitaan tayong malala ang pakiramdam or ang lagay ni President Bongbong Marcos? Dahil po siya po ang the best president ever of the Philippines, 'di ba? Sabi lagi yan ni Auntie Claire. 'Di ba? Siya ang pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamasipag, pinakamasigasig na presidente ng bansa. So tayo po ay nagko-concern lamang. May concern po tayo. Nag-aalala po tayo sa kanyang kondisyon. Kaya palagi ho nating tinatapik yan kapag nababalitaan natin na etong si Marcos Jr. ay talagang malala na ang kanyang sakit. So eto po, babasahin po natin etong pahayag ng kanyang ate na si Amy Marcos. Ito, alam nyo ba kung bakit ko sinasabing matinding ebidensya? Alam nyo ba kung bakit ko sinasabi na may hawak akong ebidensya? Dahil unang-una po, isa na pong matinding ebidensya etong si Amy Marcos. Una-una po dahil kapatid niya to. Alam ni Amy Marcos lahat ng nangyayari sa kapatid niya. 'Di ba? Kaya nga mas kapani-paniwala itong mga sasabihin ni Amy Marcos kaysa kay Auntie Claire. Yan ang lagi niyong tatandaan. Si Auntie Claire, kailan lang naman niyang buwakan ng ina na yan Kailan lang naman niyang hayop na yan? Sino ba yan naging bakit nakasama ba ni Marcos Jr. yan simula bata hanggang sa pagtanda? Yung about sa pagiging addict ni Marcos Jr. na sinasabi niyang hindi daw totoo. Bakit? Kapatid ka ba? Diba? Hindi naman. So, eto talaga ang pinakamalaking ebidensya. Etong pahayag ni Amy Marcos. So, babasahin natin yan mga banateros, babasahin natin yan na makikita nyo dyan sa screen. Eto po. Okay? Sabi ni Senator Amy Marcos, Amy, inilahad na labas-masok di umano sa ospital etong si Marcos Jr. Kasabay nito nanawagan siya sa Malacanang na maglabas ng opisyal na medical bulletin upang malinawan ng publiko at maiwasan ng pagkalat ng maling impormasyon. Labis akong nalulungkot na tila hindi siya naaalagaan ng maayos at hindi niya binabantayan ng sarili niya. Sana gawin niya yun. Napakaraming trabaho itong krisis at kailangan ng mga tao ng
mapagkakatiwalaan at matatag na pamumuno. Yan po ang sinabi ni Senator Amy Marcos dito sa kanyang kapatid. Alam niyo itong sinasabi ni Amy Marcos na para hindi na kumalat yung mga maling impormasyon mapatungkol sa kondisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tama naman ho talaga yun na dapat talaga ay maglabas ng medical bulletin etong Malacanang para maliwanagan, maayos na, wala nang, di ba, hindi yung katulad ng may lalabas na naman na medical. Sasabihin na naman ni Auntie Claire na hindi naman totoo, fake news na naman daw. O ngayon, etong pahayag ni Amy Marcos, malamang sa malamang, bukas sa makalawa, sasabihin na naman ni Amy Marcos, ni Auntie Claire na fake news na naman si Amy Marcos. Tangina, kapatid yun eh. Sino ka bang hayop ka? Di ba? Sobrang nakakatanga yun na hindi ka naman kapatid pero mas marunong ka pa sa kapatid. So dito napakaganda nga ho nitong suggestion niya ni Senator Amy Marcos na ilabas ng Malacanang, ilabas ng palasyo yung medical bulletin ni Marcos Jr. para tapos na tong issue na to. Wala nang kwento-kwento na may colostomy bag, sumuka ng dugo, umudo ng dugo. So, 'di ba? Nalamas basok sa ospital, nasa sa ibang bansa daw nagpapa-check up kasi hindi na nga daw kaya dito sa Pilipinas yung hindi na nga daw kaya sa Pilipinas yung tawag dito yung sakit ni Marcos Jr. So maraming balita na naman na lalabas yan at lalo na ngayon dito sa panibagong issue na to na in and out or labas-masok etong si Marcos Jr. sa ospital. Kaya dapat gumawa na rin talaga ng hakbang etong administrasyon, etong palasyo na maglabas sila ng medical. Ang tanong, bakit ang tagal na i-issue etong sakit ni Marcos Jr., bakit wala pa rin nilalabas na medical? So, medical bulletin. So, ibig sabihin, masasabi natin, totoo nga na malala na ang karamdaman ni Marcos Jr. Masaklap nga dito, ang isa pang pinakamasama dito sa balitang to ay kapag sa oras na mamatay si Marcos Jr., hindi ipapaalam or hindi isa sa publiko. Hindi daw isa sa publiko ng pamilyang Marcos yan. Lalong-lalo na ni Sandro at Lisa. Dahil ayaw nilang mapalitan sa pwesto si Marcos Jr. Itatago daw nila hanggang sa matapos ang termino. Grabe, no? So yan ang pinakamalupit dyan. So eto mga banateros, may ipapanood ako sa inyong video. Kung gaano nga ba kalala itong karamdaman ni Marcos Jr. Kung gaano nga ba, kung ito ba ay critical talaga, kung ito ba ay talagang kailangan ng matagalang gamot, kung ito ba ay talagang ikakamatay niya etong kanyang karamdaman. So ito po, panoorin natin. Nasa linya naman po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom. Makakasama po tayo ni Dr. Richard Mata, isa pong health advocate. Doc, magandang umaga po at welcome back po dito sa Pulso ng Bayan. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Good morning, Jade, and good morning, Admar. May buntag sa tanan. Opo, Doc, pag-uusapan po natin itong sakit na nararamdaman nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kamakailan, isinugod siya sa ospital dahil nakaramdam po siya ng discomfort. Ang saninga nitong tinatawag na diverticulitis. Yan. Ano ho ba itong diverticulitis, Doc, sa simpleng paliwanag po? Well, ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis, ang diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. So bakit nagkakaroon ng ganyan? Nagsisimula kasi yan as parang outpouching ng ating malaking bituka o yung colon. Dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din, and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine, kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking bituka.
Opo, binanggit po ng Pangulo, nabanggit ngayon kanina dahil sa pagtanda, no? Bukod diyan ay karaniwan daw po sa mga taong may stress o stress po, Doc. Paano ho yung nakakaapekto? Yes, kasi po ang sinabi nating stress, general na po yon sa well-being. Hindi lang po bituka ang tatamaan, pati ating pag-iisip, pati puso, pati blood pressure, matatamaan na din po yon. So, hindi medyo parang humihina na po yung ating katawan pag tayo po ay parating stress. So, kasali na din siyempre doon yung bituka. But stress hindi po ay specific lang po sa bituka. Pero nakakatulong po siya sa ganito na pwedeng mas mangyari po ang mga ganitong kondisyon dahil sa stress. Opo. Namamana ho ba itong diverticulitis o mas malaki pa rin yung papel ng lifestyle at yung pagkain, Doc? Regarding sa diverticulitis, dahil nga ito ay sa inasabi nating infection, hindi talaga siya totally namamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. But basically, pag tumatanda po ang isang tao, mas prone po ito. So, ibig sabihin, marami pong tao ang merong diverticulosis. Kung na-infect siya, magiging diverticulitis. So, basically, nasa lifestyle po. Opo. Anong particular, Doc, na pagkain na madalas o dietary habits po, yung madalas na nagtitrigger na magkaroon po ang isang tao ng ganito pong sakit? Kabaliktaran po ng mga fiber kasi siyempre pag sinabi natin mga high fiber, gulay, prutas, yan po yung mga high fiber natin. Yung mga meat, pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At sa mas maganda po na high fiber diet. Yung mga karaniwang sintomas naman, Doc, na dapat bantayan ng publiko para nga ay masabing kapag posibleng nagkakasakit ng tiyan ba, ano ba yung mga possible sintomas, palatandaan po ng ating mga kababayan na makakaranas po ng ganito, same thing na nangyari po sa Pangulo? Yung unang sinabi ko, may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon. Pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka or sumusuka talaga, at yung karamihan na sakit ng tiyan ay nasa left side. In comparison po sa appendicitis ay nasa right side, ito po ay nasa left side. So, but hindi talaga specific lang, no? Kasi pwede pa ring other parts ng tiyan. Basta basically, it's a combination of fever, nasusuka at masakit ang tiyan. Yung punto po dapat na makita mo na dapat magpatingin ka kaagad sa doktor dahil nagkakaroon nga ang isang pasyente na may pananakit ng tiyan. Ano pong punto po, particular, Doc, na dapat siyang magpatingin na kaagad sa doktor? Pag persistent po yung sakit ng tiyan, actually any part ng tiyan ay kailangan talagang magpa-check up. Although mas common yung alam nating appendicitis na sa lower right side. Yun kasi inoperahan talaga ang appendicitis. Mas concerned tayo sa lower right side ng tiyan. But kung other parts ng tiyan ay masakit at persistent po, no? Kahit hindi sa right side, pwedeng sa left side, kailangan talagang magpakonsulta na kaagad dahil marami pong piyesa ang ating tiyan, hindi lang po bituka, may atay pa, may pancreas pa. So, yung persistent po, kailangan po talagang dalhin sa doktor para po ay ma-assess kaagad. Oo. Gaano ho ba ito kadelikado, Doc? May mga kaso ba na life-threatening na ang diverticulitis? Well, pag pinabayaan mo yung diverticulitis dahil sinabi ko ito ay isang infection, may nana yan. Pag pinabayaan yan, tinitiis lang or ininuman lang ng mga pain relievers, pwedeng lumala yung nana. Alam nyo naman tong nana, bumubutas ito. So, pwedeng mabutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, lalabas siyempre ang dumi, pasensya sa nakikinig. Delikado po yon, no? Pwede po tayong mamatay dahil sa infection. Kailangan kaagad ng immediate operation kapag ganito. Pero kung sa simula pa lang po, antibiotics ay talagang nakakatulong. Ang doktor na po ang magde-decide kung oral antibiotics
or dapat ba siyang i-admit at sa dextrose idadaan ang antibiotics. So, pwedeng delikado pero pwedeng agapan basta maaga po. Opo, papaano yung sa kaso naman po ng Pangulo, sumailalim siya lamang sa medical observation? Gaano ho ba o ano po ba yung ipinahihiwatig nito tungkol sa severity ng kanyang kondisyon? Well, hindi pa ako talaga 100% sure na yun na po talaga ang case kasi nga wala namang lagnat na na-mention at nagtrabaho naman kagad ang presidente. So actually pagka diverticulitis kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. So in a sense po, kung diverticulitis only, mahulog pa lang siya sa mild and it could be oral medication lang po yung binigay. So kailangan ng antibiotics, parang ganun lang po at walang need na o kailangan na parang operasyon, parang ganun po, Dok? Yes po, kung simula pa lang, mild pa lang, yes, oral lang po ang binibigay. Opo. Dok, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, yung mga bawal na pagkain naman o gawain na habang nagpapagaling ang isang tao at tulad nito sa kaso po ng Pangulo na may diverticulitis. Well, ang hindi ko pa na-mention, kunwari naninigarilyo, yan, mas prone po. And obesity, pagka hindi natin control yung ating timbang, pwede pong mas prone po tayo. And then yung hindi regular na pagdumi, yung gusto nating pinipigilan, no? So bawal yon. So kailangan regular ang pagdumi. Kaya advice yung high fiber dahil mas lumalabas ng smooth, no? Kasali na din doon yung walking, exercise dahil mas lumalabas ng smooth yung ating dumi in comparison lang po sa sedentary lifestyle na pahiga-higa pa upo-upo whole day, hindi po healthy sa katawan yon. And then, balik tayo doon sa diet na avoid tayo ng too much meat, no? Hindi po advisable na too much meat. Pwedeng may meat pero wag po too much and i-balance po natin sa fruits and vegetables. Doc, may buntag si Admar po ito. Clarify ko lang, common ba ito na klase ng sakit? Kasi yung trabaho naman siguro ng Pangulo, marami din naman siguro mga Pilipino na nasa stress, pagod, nag-overtime, marami pong mga ganyan din po sa ating mga kababayan. Pero yung iba siguro, ngayon lang nakarinig nitong ganitong klase po ng sakit, Doc. Opo, no? Actually, yung diverticulosis, mahulog yung common, no? Yung diverticulitis, yun yung na-infect na yung diverticulosis, no? As I said, diverticulosis is yung nag-outpouching dahil nga sa lifestyle. Occasionally, pwedeng ma-infect yun and yun ang isa sa mga differential diagnosis pag isang pasyenteng may sakit ng tiyan. So lalo na mga senior citizen, pag masakit ang tiyan, nagpapacheck up, common po sa mga internal medicine, sa mga doktor na iniisip ito aside doon pa sa iba pang mga sakit katulad ng ulcer, iniisip do appendicitis, and of course yung mga other colon issues like mga tumor, kasali yun. Pero iniisip talaga doon ang diverticulitis. So in a sense na iniisip ng mga doktor ito na kasama sa possibilities, it's still under sa level na possible and common. But it's not that very naririnig o nangyayari. Kasabay po ng pagputok ng issue po doon sa dinala sa ospital ang Pangulo at yun nga yung nabanggit na diverticulitis. Meron pang isa pong pumutok din at nag-viral na klase daw po ng sakit na unang na-report na ito daw yung naramdaman ng Pangulo. Ngunit wala naman, hindi naman ito kinonfirm mismo ng Pangulo. Ito pong arrhythmia due to chronic insomnia. Doc, para sa kalaman nating mga kababayan, ano muna itong arrhythmia? Well, pag sinabing arrhythmia sa puso na po yun. Pag sinabing chronic insomnia, kulang sa tulog. So, and actually pag mga senior citizen,
prone talaga yan sa mga heart condition, no? Everybody. So, pag kulang sa tulog, pwede pong mag-malfunction yung puso, no? Kasi kailangan talaga na kondisyon yung ating katawan. So, pwedeng magkaroon ka ng chest tightness or mahirapang huminga. Pwede din po yan, kunwari ay may high blood, no? Kung may high blood, may hypertension, or mataas yung cholesterol, maapektuhan din yung pagpitik ng puso na eventually pwede po mag-lead sa arrhythmia na pwede po siyang matawag na delikado. Opo. And ano naman yung common? Same din po ba? Sa lifestyle din po ba? At saka yung paggamit din ba ng ipinagbabawal na gamot, maaaring mag-trigger din po dyan, Doc? Yes, mas common ang arrhythmia or heart issues, even hypertension sa mga paggamit ng mga bawal na gamot. Lalo na kung naapektuhan na din ang pagtulog, no? Kasi mas weak na po ang katawan kapag ganon. So yes, mas common ang arrhythmia, heart issues regarding paggamit ng pagbabawal ng gamot in comparison po sa mga diverticulitis. Opo, lipat lang po ako ng klase ng sakit po, Doc, kasi napapansin ko po na marami po ngayon ang nagkakaubo, nagkakasipon at nilalagnat. Ano ba ito? Panahon ba ito ng ganito? Ubo, sipon at lagnat? May season ba ito? Ito na ba yung super flu ba yung tinatawag? Doc, ano pong reason yan? Well, itong lamig ng panahon, nakakahina ito ng ating defense, no? Dahil pag ang ating humid ay mababa, dahil nga sa lamig ng panahon, nagda-dry po yung ating ilong, sa loob ng ilong. Pag nagda-dry yan, mas mahina yung ating defense. So, mas madali makapasok ang mga viruses, mga bakterya sa ating ilong kasi dapat parang iwa-warm yan para maproteksyonan, no? Kaya lang dahil sa lamig, mas nakakapasok. So that's one reason. Number two is mas tayo ngayon, mas crowded tayo dahil nga malamig in comparison sa kung mainit ang panahon, no? Kung malamig ang panahon, mas maraming crowded places tayo na pwede tayong makalanghap na mga sakit doon. Kaya common ito sa mga panahon ng ganito, no? Nagsisimula ito ng mga bear, pero medyo mas malamig nga ngayong January. Opo, and yung pagsusuot po ba ng face mask gaya nung ating nakasanayan na noong pandemic kasi halos ganito rin yung St. Thomas, effective pa rin po sa kasalukuyan po, Doc? Yes, very effective po ang pagsuot ng face mask, especially po pag ikaw po ay senior citizen at alam mong madali kang mahawa, mas maganda pong magsuot ng face mask. And of course, kung ikaw po ay may ubot sipon at hindi mo pagilang lumabas talaga ng bahay, kailangan mo rin mag-face mask para po hindi ka po makahawa. So yun regarding pala, Admar, doon sa super flu na po ba ito, siyempre doon sa mga nababasa nating mga data, hindi pa naman daw ganun kadami ang super flu dito sa Pilipinas. But basically, flu is flu, no? Kahit pa hindi natin tawaging super flu yan, katulad lang po airborne at nakakahawa. Hanggang kailan ba, Doc, parang titingnan, monitor ng bawat pamilya? Kung may isang miyembro dyan na nagkakaubo, kasi alam nyo naman po, meron naman pong mga gamot na over-the-counter, no, na nabibili for gamot, for sipon, for lagnat. Kailan magde-decide ang isang pamilya, lalo na si tatay at si nanay, na, padala na natin sa ospital ito? Good question, no? Kasi ang flu ay tinatawag nating viral infection. Viral infection, pwedeng walang antibiotics, pwedeng walang gamot, pwedeng nga tubig lang. Antayin lang natin, gagaling lang. Sometimes 2 to 3 days, pinakamatagal is 5 days. So, siyempre, hindi natin inaantay ang 5 days kung nakikita naman natin everyday ay palala ng palala. Especially po sa mga senior citizens or sa mga maliliit na bata. So, everyday, sinasabi ko nga, tingnan nyo natin, kasi yung ubo ang mas problem natin. No? Kung regarding sa pneumonia, mas problem tayo sa ubo in comparison sa sipon. Kung sinisipon man lang, hindi masyado inubo, medyo observe tayo. Pero yung ubo, whole day, nahirapang huminga, pag natutulog, nagigising sa ubo, sinasabi ko, huwag na natin patagalin. Baka yung virus na yon ay nag-trigger na ng opening na makapasok ang another bacteria which is
pneumonia na. Ganun po kasi yan. Para yan silang teamwork, no? So pwedeng even on the second day, pa-check up kasi palala ng palala. Pero kung makita mo namang hindi naman hirap, may lagnat lang, most likely flu lang po ito. So rest lang, importante kumakain, nag-hydration. Pero kung ayaw nang kumain, masyado nang matamlay, yun, immediate, dalhin na kaagad. Pero kung hindi naman matamlay, you can observe until the 5th day as long as hindi matamlay. Pero sinasabi kong 6th day na, parang hindi na flu, bakit lumampas na ng 6th day? It could be other infection na din. So, kailangan din magpa-check up. Pero hindi natin nga inaantay ang 6 days kung matamlay ang pasyente. Opo. Lipat ulit ako ng issue, Doc, no? Kasi nitong nakalipas na mga araw, nauuso po yung mga maritime accident, maritime incident, lalo na din dyan sa inyo, sa Davao City. Merong insidente po dyan. Pag mga ganito po ba, paano po ba maging safe or makaligtas ang isang individual? Kasi natanong ko rin ito kasi kanina ring madaling araw, isa na namang Roro vessel ang lumubog dyan, papunta ata ng Hulo from Zamboanga, dyan sa bandang Basilan po, nagkaroon ng paglubog. Doon kasi sa Davao, nakita ko kasi may life jacket yung pero na-declared na kumbaga namatay. Walang kasiguruhan po ba na naka-life jacket? Ano yung mga common na mga dapat tandaan na lang ng ating mga kababayan sakaling magkaroon ng aksidente po sa karagatan po, Doc? So yes, number 1 yung life jacket, no? But yun na nga, kung may life jacket, kailangan din may immediate rescue. Kasi ang kalaban natin dyan is dehydration, then siyempre starvation. Pero dehydration ang number 1. Kaya iniisip natin sana may mga tubig man lang na nakakabit sa ating katawan na para pwede nating inumin. Oras kasi pag na-dehydrate tayo, tapos nasa babad tayo ng tubig, so meron din tinatawag na hypothermia that will also decrease our chances of survival dahil nga sa lamig ng katawan, dehydrated ka pa. So pwedeng magkaroon ka na ng multi-organ shutdown doon pa lang na rason. So pero kung hydrated ang isang pasyente, mas may chance of survival kahit pa tumagal ng ilang araw. Yung starvation naman, pwede na ngang yung ang sabing ng isang survivor, kahit yung mga grass lang ng dagat ay kinakain-kain niya. Pero yung tubig nga ng dagat, hindi mo pwedeng inumin yun. Kung sana mainumin yung tubig ulan, pag umulan, that's a big chance of survival again. But on the other side, kailangan talaga nating pakinggan ang ating mga advices ng mga nag-guide sa atin sa karagatan kung pwede po tayong maglumayag, no? Yun din ang pinaka-importante. Opo, nabanggit mo, Doc, na yung dehydration yung isa sa mga magiging kalaban. Tapos hindi rin pwede yung tubig alat o yung tubig dagat po, Doc. Bakit po? Tubig din yun. Makakakos ba ito ng ano bang possible explanation? Kasi siya salt siya. So actually ang salty water magpo-pull out sa tuloy ng tubig, no? So ininom mo siya pero hindi siya magbibigay ng tubig sa katawan, instead ihahatakin yung tubig papunta sa kanya, no, yung tinatawag nating osmosis. So kailangan walang salt yung iinumin mo para i-absorb ng katawan mo. So hindi ka ma-hydrate by just drinking the salt water. Opo, and nabanggit niyo rin po. Pero meron mga mga insidente rin na umaabot din ng linggo o buwan na nasa karagatan pero nakakapag-survive po, Doc. Meron din bang parang naka-built-in sa katawan? Meron bang klase ng katawan na kaya din mag-stand ng ganyan na nababanggit niyo po na maaaring peligro? Yes, basically nakaka-advantage din kung ikaw po ay dyan nagtatrabaho. Kunyari ikaw ay talagang bangkero, yan na parati kang lumalangoy sa dagat araw-araw. Yan sila po dahil na-adjust na po yung kanilang katawan sa survival mode, no? Like sa init ng panahon, sa lamig ng tubig, pati yung oxygen level ng katawan nila well adjusted. So mas may chance sila, and of course yung edad, no? Pagka bata-bata pa, 20 plus, 30 plus may laban, pero pag mga 50 to 60 medyo mahirap. So napakalaking bagay yon, no, na hindi tayo kasi sanay na yan ang ginagawa natin araw-araw, so less po ang chance na
mag-survive tayo sa ganong sitwasyon. Opo, pero sa tingin niyo po, Doc, halimbawa nagkaroon ng aksidente na wala siya na lang nasa kalagitnaan ng karagatan. So, kumbaga, diretso na siya mag-ano agad, lalangoy ng kasi baka maabutan siya ng dehydration or yung nabanggit niyo po na hypothermia kapag nagtagal pa siya sa laot. Siyempre, kung ating makita po yung island na nearby, doon tayo papunta at magflo-float lang tayo using the ating life vest. That would be best, no? Pero kung talagang wala kang nakikita, you need to conserve kasi yung remaining energy mo kasi malulubat ka rin, lalo na nga hindi ka nga swimmer. So better stay and rest na lang and wait for the rescue. Kung wala talagang analysis na saan ka pupunta. Kasi ganun lang din pupunta ka sa ibang area, hindi mo din alam kung saan ka papunta. So pinaka-importante sana yung communication na mayroong kagang magre-responde dahil yun na nga, tinatawag nating time is gold. At siyempre, sabayan din natin ng dasal with God's wisdom na ano ang dapat gawin on that particular situation dahil nga mahirap sagutin ang tanong na yan pag andyan na po tayo na sitwasyon. Opo, mahirap po talaga pag mga ganun, lalo pag naunahan po ng anong tawag nito, takot, no, magpanik kasi ganyan po yung tendency. Buti nga lang yung may yung pinakauna nga nakaka-survive po, no. Di ko alam kung marami pang missing pero ang pinaka-latest naman ngayon dito naman po sa pangyayari pa sa ngayong kaninang madaling araw po, marami-rami ito, nasa 300 daw po itong pasahero ng isang Ro-Ro vessel. Yan din po, no? Natanong ko lang para at least may marinig ang ating mga kababayan po, kahit walang sama ng panahon ngayon, amihan lang. At pag amihan, nakunay ko agad, Doc, yung sinabi mo na hypothermia, malamig na panahon po ito, malamig na hangin. So magdadagdag po talaga yan. So basically, mensahe na lang po, Doc, sa ating mga kababayan. Baka may mga tanong pa din si mamaya si partner Jade. Sa mga ganito pong sitwasyon para at least alam nila ang kanila pong mga gagawin po in case po, no? Kasi dito pa naman sa Pilipinas, pulo-pulo po tayo, isla-isla, and common po rin po dito yung paggamit po ng mga sasakyang pangdagat. Yes po, ang importante talaga communication na pag ikaw po andyan, alam mo na may ka-communicate ka dito sa ating lugar at maganda pag ikaw po pumunta sa dagat, yung area sana na puntahan natin ay meron pa ring signal, no? Dahil mahirap pumunta, very risky kung wala. And then advance yung ating pag-iisip na meron sana tayong tubig na just in case may ganun mangyari, yung life vest natin is number 1 doon. Pero meron sana tayong tubig na mainom at meron din konting pagkain para lang to survive while we are waiting. So hindi natin masyado naiisip yan pero ngayon parang naisip natin talaga na kailangan ng energy ng katawan natin to survive that kind of situation. So yun, maraming salamat dyan sa video na yan ni Doc Mata. Sa tutusin, isa yan sa mga senador na mga gusto ko na maging senador at yan din po yung binoto ko nung 2025 senatorial election. Kaso, nadaya tayo ni Garcia. So shoutout sa'yo, Doc Mata. No? So doon, ang liwanag ho ng explanation ni Dr. Mata mapatungkol sa sakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Na kaya ngayon napagtatanto talaga natin na maaaring totoo nga talaga itong inilalabas na balita ni Senator Amy Marcos. Bukod sa ate siya, talagang may katotohanan dahil grabe nga talaga itong ganitong sakit. No? So yun, mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikokomento nyo ho dito sa panibagong balita mapatungkol sa karamdaman ni Marcos Jr. na itong si Marcos Jr. ay in and out or labas-masok sa hospital or malala na. Ano pong may kukomento niya? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po ang mga video ng SMNI DCIR 1026
at ng buong Banateros Brothers. Kita-kits tayo sa Sabado sa Vox Populi. Abangan nyo ang mga susunod na mga guest namin. Sana kumasa na sa hamon netong si Auntie Claire na hamon ng Banateros na magpa-interview sa amin. So ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, oy, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi 'di ba Banateros Brothers, kami yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, ayun, alam nyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jay Guevara, sabi nga lang. O yan ha, kitang-kita nyo yun ha. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros